naman guys, open nyo lang yung Google search ng cellphone ninyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. Dito i-search nyo lang yung PhilHealth website. Lalabas na dyan yung mismong website ni PhilHealth. Click nyo lang yan. Then dito, sa right side, makikita nyo yung downloads. Click nyo yung downloads. Then, click nyo yung form. Ayan. So, dito, makikita nyo yung PMRF, PhilHealth Member Registration Form. Click nyo lang yan. Then, lalabas dyan is download. Click nyo yung download. Akin, lumabas is download again dahil naka-download na yan. Click nyo lang yan. Then, mamili kayo kung paano nyo mabuksan. Dito, pwede nyo ito buksan as PDF or docs. Ayan. So, mamili kayo. Sa akin, piliin ko yung docs. Ayan. So, ito na yung form na kailanganin natin. Isa sa mga requirements ito para makakuha kayo ng PhilHealth ID ninyo. Dahil na-download nyo na ito, nasa cellphone nyo na ito, pwede na kayong pumunta sa computer shop at ipaprint ito. After nyo ito mapaprint, so pwede nyo na itong pipil-upan. Take note dito guys na pwede namang sa mismong PhilHealth branch kayo kukuha ng ganitong form. Pero mas maganda rin na kung halimbawa mas gusto nyo mabilis yung process, so i-print nyo na lang ito at fill-upan nyo na para pagdating nyo sa PhilHealth branch is diretso pila na lang kayo. So, hindi na kayo mag-fill out doon at hindi na kayo pipila para manghingi ng form. So, ngayon, pag mag-fill out na kayo dito, lagay nyo lang yung PhilHealth number nyo dito. Dito naman sa purpose, updating or amendment. Then, dito sa personal details, so ito yung mga dapat nyong i-fill out. Lagay nyo lang dito yung apelyido ninyo, pangalan. Kung may name extension kayo tulad ng the first, the second, the third, lagyan ninyo. Tulad ng senior, junior, ayan, lagyan nyo dyan. Next is your middle name. Next is the mother's maiden name. So, pangalan ng mama ninyo sa pagkadalaga. Lagay nyo dito yung apelyido ng mama ninyo sa pagkadalaga, pangalan niya, at ganun din dito. Next is your spouse. So, para sa mga may asawa na, lagay nyo dito yung pangalan ng asawa ninyo. Next is date of birth. So, dito sa date of birth, kung kailan kayo pinanganak, month, date, at saka year. Place of birth, kung saan nga ba kayo pinanganak. So, naka-format siya as city, municipality, province, country. So, sundan nyo yung nakalagay na format dito. Dito naman, kung halimbawa may PhilSys ID na kayo, so, optional lamang ito. Pwede nyong lagyan or pwede ding hindi. Ganon din dito sa TIN number. Next naman is your sex. So, lagay nyo dito kung kayo ba ay male or female. So, lagyan nyo lang ng check yung box. Sa civil status naman, ganon din. Lagyan nyo ng check yung box. At ganon din dito sa citizenship. So, tayo ay Filipino. So, lagyan nyo ng check yung box ng Filipino. Next naman is your address and contact details. So, ganun din guys, fill out nyo lang dito, permanent home address ninyo. Then, pag once na parehas naman yung permanent address ninyo sa mailing address ninyo, so, lagyan nyo lang ng check yung box ng same as above para hindi na kayo makapag-fill out pa dito. Dito naman, required na dapat nyo lagyan ng cellphone number ninyo. Kaya lagyan nyo ng cellphone number ninyo dyan. Declaration of Dependents. Dito naman, yung mga dependents tulad ng mga anak ninyo, lagay nyo din yung mga pangalan nila dyan. Next is member type. So, anong klaseng member type ba kayo? So, halimbawa sa mga employed sa mga company, so lagyan nyo ng check yung box ng employed private. So, mamili kayo dito kung anong member type nga ba kayo. Next naman is updating amendment. So, dito, halimbawa, may mga ipa-update pa kayo. So, halimbawa,
correction of date of birth. So, lagay nyo ng check yan. Then, lagay nyo dito kung ano yung mali at ano yung tama. So, lagay nyo lang dito yung mga dapat nyong update dito. Then, dito sa baba, ilagay nyo yung kumpletong pangalan ninyo at saka yung signature, kung anong date kayo pupunta doon. So, after nyo ma-fill out ang mga yan, so double check nyo yung lahat ng information kung tama ba. At kung tama na, ngayon ihanda nyo na ang lahat ng mga requirements bago pumunta sa PhilHealth branch. So, ito na yung mga list of requirements na kailangan nyong dalhin pagpunta nyo ng PhilHealth branch. So, ito yung 2 completed copies of the PhilHealth Member Registration Form or PMRF. Yun yung dinownload natin kanina. Kailangan 2 form yung dalhin ninyo na PMRF. Next is 2 recent 1x1 ID photographs. So, 2 perasong 1x1 picture. Next is at least 2 valid IDs or photocopy of your PSA issued birth certificate. So, dito magdala kayo ng at least 2 valid IDs. So, para make it sure na 100% na ma-approve ni PhilHealth, so magdala kayo ng 2 valid ID at saka photocopy ng inyong PSA birth certificate. Lagay dito is or, but guys, take note na kailangan nyo pa din magdala nitong 2 to para 100% na ma-approve kayo. At para hindi kayo pabalik-balik doon, magdala na kayo ng Xerox copy ng inyong birth certificate at 2 valid IDs. Ngayon, pag kumpleto na yung mga requirements na naandito, pwede na kayong pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth branch para mag-process. Pagpunta nyo doon, pipila lamang kayo, then pagtawagin na yung number ninyo, so pumunta na lamang kayo sa counter and then i-present nyo na yung mga dala ninyong mga requirements. So, i-check ni PhilHealth kung tama ba yung mga requirements na dala ninyo at kumpleto. At pag ito ay na-check nila na kumpleto naman at walang mali sa requirements ninyo, so bibigyan na nila kayo ng card ng PhilHealth ID ninyo. At ibibigay din nila yung MDR. Then, para malaman niyo guys kung ano yung IDs na meron kayo, kung primary ba yan or secondary. So, ito yung mga list of IDs as primary IDs. Then, ito naman yung mga list of secondary IDs. Ito sa secondary IDs, kahit at least isang secondary ID ang meron kayo. So, tulad dito sa PSA birth certificate. So, yan talaga yung pinaka-supporting documents na kailangan meron kayo. Ganun lang guys kung paano kayo makakuha ng inyong PhilHealth ID kay PhilHealth. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!